Welcome to Sir Tambayan Live. We will be starting in a few minutes. Please stand by.
stewardship is something that we deeply value. Time, treasure, talents, these are just some of the gifts that Almighty God has entrusted to us. The recognition that we are just mere stewards of what has been entrusted to us helps us to strive for excellence in everything that we do. It helps us understand our responsibility to the people around us and the world that we live in, and how we can change the world to be a better place for everyone. Embedding the concept of stewardship in a core DNA helps us to uphold our core values. These are stewardship, teamwork, entrepreneurship, passion, and synergy. All our businesses are built on the premise of values. We believe that when values are prioritized, everything else follows. To be passion-driven. As good stewards, we're passionate about what we do, and such is shown in the service and products that we deliver and the returns to our stakeholders. To be entrepreneurial and to be excellent in our business. As good stewards, we seek to find business opportunities and maximize the existing potentials of the businesses we are in. And lastly, to be synergized for success. As good stewards, we try to bring together the businesses we are in and the causes we support, ensuring that each element is synergized in line with good stewardship. And as such, at the end of the day, our success is measured by a triple bottom line approach of people, planet, profits. We seek to be good and excellent stewards of what God has given us. We are Zana Holdings Corporation. Gusto ko easy money, pero doon ko na-realize na itong easy money kahit kailan wala itong patutunguhan. My experience that if people are very flashy and the deal is too good to be true, then it's too good to be true. Fake online advertisements and social media accounts using government officials' names, particularly myself, have come out recently to lure people into patronizing illicit trading schemes. The Department of Finance or any other government agency does not endorse Bitcoin or cryptocurrency investments. While scrolling sa Facebook, yun, nakita ko sa isang page na about investment. So ayun, nag-inquire ako. We were very excited because he will promise you a Bitcoin at a very low price. He does have some real legit Bitcoins, so you will believe him. Ipakikita nila na tumataas yung Bitcoins. Minsan, babayaran ka nila muna, you will be convinced that it will be worth it to invest more. We passed him almost $500,000 in cash, and then when you start asking him the tough questions, that's when he will block you and totally ignore you so you can't get hold of him, and that's when you know you've been scammed. Tuman ako ng trauma. Sana yung pera na pinaghirapan ko, di ko na lang in-invest doon. Sana ginamit ko na lang sa business, binigay ko sa family ko. Whenever you are being invited to invest into some things, especially if it is through social media, you have to study it and you have to research and leverage online whether it is legitimate or not. Before you invest, make sure to get the following information: name of the person and the company making the offer, their respective addresses, their SEC permit to offer or sell securities to the public. There must be a separate permit to solicit investments. It is not enough that they are SEC registered as a corporation partnership or as a sole proprietorship with BPI. If you do suspect a scam, check with SEC.
Okay, mayong gabi sa tanan. Welcome na sa usa na sad kalaing edisyon sa atong Sir Tambayan Live. Unsa man taron? Pizza 30 sa buwan sa Marso. So murag katapusan sigurong adlaw na tuugma sa buwan sa Marso. Unya paspasking panahon. Abril na sad. So mo na nga walay baw umana na mong lili na sa susumarichan kay Pasko na sad. So karong gabi una sama sa akong gisaad atong last time ato ning padayonon ang atong paghisgot aning kalabot sa issues sa jurisdiction og naabay og sa Bisaya pa naabay panghilabutan ning ICC or International Criminal Court sa atong kalabot sa kaso sa ni kanhing Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So last time part 1 to. Karon ang akong ginhuna kaning ato manggong programa on the fly ra mangud ni murag unsay atong manunaan ba mo atong isgutan ba. O yun ingon nga script bitaw nga kanang tarong yung kayo nga script bitaw. So mo na nga ang unsay atong kuan susod sa atong utok anyway wa man tay mga co-pilot diri on board kung natay mga co-pilot mga professionals nga kauban atong sila i-coordinate unsay topic mga inani etc. Unsay mga maayong kuanon sa mga format topic ug uban pa kani kay ako ra may bahala ni so ako may bahala og unsay akong diskusyon. So mo na nga last time naghisgot ko nga ang akong hisgutan unta kay bahin sa arrest sa legality sa arrest pero naka-decide ko nga daghan pa makay og issue sa jurisdiction unya di sa nato imo pwedeng hakpon tanan mo tang topic nya wala tay Sir Tambayan Live. So wala nga ako nag-decide ko ron nga ang atong hisgutan lang sa kalabot lang usa sa kaning issue sa jurisdiction no kay daos pa taas pa man unya para daghan kitag mga programa pwede pa ta maghisgot sa legality sa arrest, pwede ta maghisgot sa crime against humanity unsa na siya, pwede ta maghisgot sa daghan pa siguro mo kalanat pa rig mga pipila gyud ka episode hantod nga mabuhian si mahuman ang kaso ni Duterte. So, di kita mong topic, no? Unya karong April, hopefully makabalik sa atong mga invited nga professionals atong mga kauban sa paglaom sa Sugbo, Dr. Ramon Sevilla ug si Architect Banzon. Magisigot na sa tag mga problema sa lokal, no? Kanang mga wicked problems sa urban o environmental planning. Unya hopefully makabalik sad si Professor Clint Yesto no sa katong atong kuan sad no nag-lecture sa strategy no by April sa diyang saad nako so basig duha ta ka program nga ako sa Sir Tambayan Live labot aning kang Duterte legal kay mo man init nga issue ron unya basta Duterte isgutan daghan ra wag mo tan-aw gyud daghan yung views pero mga uban nga topic murag di kayo naay interest no so dito maglangan ato ning hisgutan atong mga atong kuan karon mga nagbaga nga mga issue karon nga may labot ang lungsod. Pero sa namoy mga kuan gusto mo interact at tulong mo sa atong kuan atong Sir Tambayan nga page naman dito naka-live kay mo na Facebook ro di naman ta ka-live sa community. Adto mo dito kuan adto mo dito comment adto mo paminaw unya pwede nyo mahimo i-share ninyo para nga daghan sa makapaminaw nya ay mo kalimot og kuan ay mo kalimot og bisita ay ang among Sir Tambayan YouTube channel no type ato mo YouTube channel type lang mo Sir Tambayan Live unya subscribe sad mo dito kay daghan na ra ba kay mig subscribers dito mga 46,000 na nahot nga mo madungag mo sa subscriber no kay amo ani lingaw-lingaw ra man mo wa man ni mo seryoso ha gyud nga kaning kuan kanang makakuy kwarta mi ani amo ani kuan knowledge capital ra mo lingaw-lingaw ba para maka-edukar tas public in line sa atong mission sa SID4Com mga makatag og public education utilizing the knowledge capital of the professionals okay so kita maglangan kay inalangan naman ta atong kuanon atong hisgutan ning bahin sa issue sa jurisdiction. Pero sa dili pa data mo adto ana sa jurisdiction ato sa ning kuanon, ato sa ning hisgutan ning kuan kalabot sa kaning event no sa sa ning kuan andara event sa PUP. An academic forum ako nigi promote kay para for public education ba.
an academic forum on the constitutional and international law perspectives on the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. So, namoy ko ni, namoy time, maka-attend mo. Attend lang ninyo o maka-attend mo ani. Unsa man ni kano sa man ni sige. Atay pa kadiyot kay murag ni. Okay. So, ilang topic is Justice Beyond Borders. Unya, na yung speaker diri. Basahan na lang profile kay malangan tawag ato basahan ka na. Ugma ni, ugma. Alas 5:30, live stream via Facebook. Ato sa di-share sa atong Sir Tambayan page o sa Sir Tambayan live. Kani si Attorney Alexis Medina, sa kaning upat diri, siya, di ni nako, kani sila tanan, di ni nako kaila personal, pero si kani Alexis Medina, mo ni siya ang ni-appear sa Senate inquiry katong gisugdan ni gi-initiate ni Senator Amy Marcos. So, dagan siya nindot nga pag-raise nga point dito about the constitutionality of the arrest, no? So, pareha mi og gibarugan with regards to that. Pero di na to isgutan aron. Ato isgutan ron is about jurisdiction. So, umana mo'y time ani, paminaw mo ani kay nindot kay ning topic ugma 5:30. Anyway, og di mo kaabot sa 5:30 kay basig biyahe pa mo, trabaho mo, pwede mo maminaw sa replay kaya naman sa Facebook, no? Nani sa gipost ko sa Tambay Live niya, ikuan lang, no? PUP College of Law Student Council. Okay? Unya, sa pa ba na ito isgutan? Okay. Aritas sa bagong development, kalabot sa daning girelease ron sa White House, no? Kaning imposing sanctions on the International Criminal Court. Ang guni. Muna si Donald Trump, ingon siya nga iya ko nung i-sanction ang International Criminal Court. Kay remember ang kaning ICC, ang kaning US, dili ni sila member sa ICC ha. Dako kay nga nasod, hasta China di member, hasta Russia. Kita ra gyud nagpa-member ani, mo na damay na non taro. So, ano siya, kulining ko, hindi na nakahutog basa, pero I, Donald Trump, President of the U.S., find the International Criminal Court as established by the Rome engage in illegitimate, baseless actions targeting America and our close ally, Israel. The ICC has without legitimate basis asserted jurisdiction. Mo lagi ni kaning ICC mo gini ilang sakit. Bisag wala sa jurisdiction, mo insist gid sila. Ang kami gyud po magpulis-pulis, maghukom-hukom, maghuwis-huwis sa mga kuan sa tibok kalibutan. Kaning international law, mo lagi na akong gingon, no? Di mta ako di mo yung angko na ning expert gyud kuan international law. Pero tanang law student, agi gyud na usa ka semester na mo kanang gitawag og public international law. Unya mag-graduate ka, ma-lawyer ka, na may mga kuanan na international law, forms part of the law of the land, etc. etc. So makaka-macross ka. Nya gyud mga abogado nga ni-eskwela gyud aning masters without a doubt, no, nag-PhD. Nagyud sila yung mga resibo sa ilang pagka sinati o ang ilang experience bahin aning international law. But mo lagi akong kabyat mo na akong ingon ninyo nga wa gyud maka-claim ani nga ngilngig nagyug kayo kag international law kay again gawas nga gamay ra kayo ang case president, dili shaky kay siya di-establish ang nature gyud niya kay magagad mo gud ni sa acceptance sa jurisdiction sa mga countries. Kuan kay siya ba kanang mag-usab-usab yang kuan ba di siya ingon nga fix gyud mo na nga daghan kayo og international law kuno nga expert, no? Again wa ko ningog kuno or quote and quote kay gi-demean nako sila nga ang ilang opinions nagbangga nya nayuban nga mag-away sa Facebook nya labi na kay mga di abogado, so mag-away sa Facebook nya ingon si attorney kuan ingon sa attorney kuan dili ligi na nato ma-fix kay wa lagi na di ligi kay na ingon nga solid kayo ang footing yun ang international law kay daghan kayo i-considerar yun ana even local laws and customs and apilo na og i-consider, so lisod kayo ba, no? Lisod kayo, wasag kayo daghang president ana di sad permi daghan kay kaso dito sa kuan ang mga accredited sa dito sa ICC di sad ingon nga season na gyud kayo kay pila ra man na ilang nakuptan nga kaso gyud kuno naon mo, no? So, di ingon nga kuan, di ta ka kalansang gyud nga naagi mga expert gyud ani nga ug mo po sila sa Facebook, mo gyud toy kwaon nimo nya imo ding mangusog din ka nga mao gyud di mo insist gyud ka nga mao gyud ni sakto. Okay? So mo na nga kaning ICC mo ni kuan diri nga si Trump suko. ICC has no jurisdiction over the United States. Sabi na ba kan gamay? Gamay ra man. Gamay ra no?
Ambot og dako ba diha or unsa? Comment lang mo og unsa. Magawas mo na diri sa akong kuan og ari mo comment sa Sir Tambayan nga kuan. Wa ko na jurisdictions ang ICC ingon si Donald Trump. Ako tanaw gisanay ng comment diri sa dili bata mo padayon. Ay manggibi diha. Pastor Benjamin Ansano Maseren, ako ni uncle. Livingstone saan yung church Free Evangelical Church. Nol sa Dayanan, akong classmate sa law, nagkaroon sa asa ka nga branch nol sa kuan RTC. Sa nis mga banggitan nga sheriff diha. So matahin gay mo ani sa iyang kuan iyang korte bantay mo kay kusog ra kay mga bargog mga sheriff ra ba ni. Okay, manggabi diha nols, ako ning amigo kayo. Suod kini na akong amigo. Okay. Mo lagi na mangingon nga kaning mo nang ang ubang countries hindi ganahan nga magapil ni sila kay magbuot-buot na mo siya marang sila naay power nimo ba ang imong ang kanimang principle mo guna sa international law and even in international relations nga ang matag nasod do na nay sovereignty, do na nay iyang gahom, do na nay iyang kanang marabag iyang kana maging sa tuang balay di kita gusto butan ta di ba. Ang taganahan ganig na magsudsod dito magbuot-buot nga. Kay imo man ang kuan diha imo man teritoryo so magbuot nimo. Diba? Bitaw nang daghan kayo mo post anang colonialism kana na mga banyaga musod ya mo kuan magapil-apil na to kay di kita ganahan ana kay gusto ta nga kita mo define sa atong kita ba sa people no kita mo define sa atong kuan kay atong mga procedure pamaagi ana di na way magapil-apil unta. The ICC suicide action against the Israel and United States sets a dangerous precedent directly endangering current former US personnel blah blah blah. Daghan siya gisulti diha. So mo ni gireklamo ni Donald Trump nga magapil-apil lagi ng ICC lagi. I therefore determine that any effort by the ICC to investigate, arrest, detain or prosecute unusual and extraordinary threat to national security. Kuya, declare ni gira si Donald Trump sa ICC dahil. Muna. So, ligon kayo ang kuan. Ligon kayo ang ilang baruganan yun. Nga, di, pwede na mag-apil-apil mo niya. Kamo, niya, butang pag yun niya diri nga. So, pagbutang niya diri. Taas na makain, hindi natin eh. Humantan nga, dengan pagsigutan. All properties and interest sa US are blocked and not pay transfer. Money. All properties and interest in property that are in the US thereafter or after accommodated possession control of the foreign persons or blocked may not be transferred, paid, exported, withdrawn, or otherwise dealt with. The persons listed annexed to this order, foreign persons determined by the Secretary of State to have directly engaged in effort by ka sa to pa ang katong mga nagapil-apil ha katong ni tabang mo nilang ibuhat to. Namsta kape kay para nga mo bright ba. Kato ko ni tabang sa ICC og imbestigar unsa pa na diha gibuhat imbestigaron i-detain i-prosecute limang kana sa ato dire yung mga nagmiro na to nga di man mo cooperate sa ICC pero si Duterte gipadana na to duhay naong ba kani ka Donald Trump kuan gyud lansang gyud ya kato mga I determined that making of the donations to benefit of property are blocked. Mga donations, mga contributions sa ICC pwede. Unrestricted immigrant and entry to the state of aliens determined to meet one or more of the criteria in Section 1. Taas na kayo na. Basta nga, yung gibawalan yun ang ICC, giblockan yun niya. Nga di pwede. Nga makig-transact na sa gobyerno, mutabang, o imbestigar, unsa. Nya ato dire, ato mga gipastiko, no? Mga ingos mga muertes, o 5-star hotel. Investigator. Ngayon ako, may kalibutan nga ni Suda nga ICC dire kay di man may mo cooperate. Withdraw na gud ta. Pero atong ex-presidente anak ipatod na to ulit. Dako ra ba kuno gasto mga pila to? Millions ba to? Ngayon sa to nadunggan ako. Di na lang ko mo detalye kay wa ba ko kibaw sa exact details pero millions kuno ang gasto sa pagpatod ni Duterte dito. Ato to kwarta ra gibayad ba? Mo ni diferensya no? Mo ni kang sa White House ro, baruganan no, release ni February 6, 2025. Gikan gyud ni fix no inyo sa gikan gyud silang website no, whitehouse.gov imposing sanctions on the International Criminal Court. Okay. So mo ni update sa White House. Nya kita, wa ayo ni ato kay di mo kuno mo cooperate nya pag human kay gihatag naman nun dito. Wa ko no jurisdiction ICC pero hatag. Ayo. Okay.
Now next atong hisgutan no, kalabot jurisdiction dito dugay ron kay mahal atong bayaran stasyon mga oras lang ta. So di pa taon padayon. Ato sining tanawon diri nabay ng kuan na to diri ng dani. Sam ni. Dali. Nabay ng appeal diri kay basig na ay mga kuan ba na mga questions or unsa kay usay ari manggod excuse me. Ari manggod mo comment sa certain bayan nga community. Ari mo comment gusto niyo ma-flash diri sa screen ari mo sa certain bayan live. Certain bayan page na isa tong certain bayan nga community, no? May gabi diya sa kuante, Chuchi Masirin Dayak, mo ni kuan administrator og tag-iya usas mga tag-iya og may nagpadagan sa Proverbsville Academy sa Lapu-Lapu. Ravenous Bird kuan ni kuning kailang murag sa kamutis siguro ni siya nga pulis. Gabi diya, sir. Musta diya ang kuan atong peace and order. Daghag fish pero why order? Gabi. Nora Montifalcon, may gabi diha. Okay. So padayon ta sa atong istorya. Great na to atong mga kuan ba? Mga tigpaminaw. Okay. Sunda kayo nga kuan. Di na to i-great kay mangluod niya. Okay. Ang atong sunod nga isgutan kaning kuan, kaning kang Senator Santiago nga giingon. Kaning kang Senator Santiago, tanawa ato ning i-play, tempa, kadiyot kay ari na to open sa Google Chrome kay di ra man ni siya mo tingog basta di sa Google Chrome. Ito paminaw ni ang sulti ha kay sige mo mutuon ako may sulti na sulti diya ingon sa oro ba ingon ba mi kadungog. Kato ning buhi pa si kailan mo Miriam di ba? Former Senator Miriam Defensor Santiago. Sa pinaka-bright nga senator sa Republika ng Pilipinas. No? Mo niyang credential, Master of Laws. Mo niyang kuan, Master of Laws in masaon may butang sa Master of Laws and Doctor of Juridical Science. Asa mo nga hay ana. Filipino scholar, academic lawyer, judge, author, stateswoman who served in all three branches of the Philippine government, sa executive, legislative, o judiciary. Known for being a long-serving senator of the Republic, elected judge of the International Criminal Court, sole female recipient of the Philippines' highest national honor, the Quezon Service Cross. So mo na background ani ni Senator Miriam Defensor Santiago. Okay? That's what ato sa stop screen. Nya ato i-share ning iyang unsay gisulti niya diri about sa ICC. Para nga usa ni mga bugat nga mga rason or kanang mga katarungan ba. Nga unsa ni ICC may angay begini silang mag-apil na to diri. Lecture ni niya sa the lecture kanang iyang gihisgutan sa about ba. Kay katuning way back in 2011 no, siya usa man gud siya mga senators nga nangusog ani nga mo salmo ta mo apil ta sa ICC. Wa may question anang apel pero laro na to nga mo na niya withdraw na ta di na sila mag-apil-apil. No, iya ani kay mo lagi na naman sa gamit ang ICC og na day mga abusar nga nahitabo gyud ay dito sa mga kuan kanang klaro gyud ba kanang mga crimes against humanity gyud nga klaro gyud mga genocide na kipangpatay kay gusto eliminate kay lahi og race inana ba lahing religion o may inana nga mga kuan di kay inanang legitimate police operation ya paguman crimes against humanity na ato na nang kung ano yung namay nangamatay alay na sa istorya og na nangamatay di filean og kaso dire og na bagyo negligence ang kuan katodeng netabo kiyan de wa ko na sayo na filean man tong kaso dire individual nga filean ila kay systemic kuno nga kuan sana pero anyway di na ko isgot na kilain sa nga topic di lain sa topic og kana naisayop sa Duterte ana filean dire sa atong korte dili kay dadon siya dito sa ICC nya mingon ra ba dayon nga wow, may talabot dito magkapag iwat sa jurisdiction. Why jurisdiction na siya? Bot. Okay. So, time pa. Ito sa ning klarohon. Kuan ba yun eh? Tinuod ba yun ning mo play ni siya kay share. Share ko no da kuan. Nawa naman noon.
Okay. Kadit lang kay. Ato sa ning kuan nun. Okay, Chrome tab. Okay, ako giklaro og naabag yung kuan. Naabag yung jurisdiction. Hindi mo play ba ang kuan ni video ni kuan ba? Miriam. Yun yung mga may dadunggan. ICC walay kuan, pil-apil wa jurisdiction. Okay, pamina mo ha sa iyang istorya. Importante kay ni. Only as a court of last resort. It acts only in exceptional cases where a court has failed to bring justice because that court is unwilling or unable to investigate and prosecute those who have the highest responsibility for the most serious crimes of concern to the international community. Kaya nakikita mo na dito na kung merong ginawang kasalanan dito sa nakalista ng mga jurisdiction ng ICC, ang magbibista niyan ay ang korte doon sa bayan na yon, hindi ang International Criminal Court. Okay. Klaro kayong insulte ha? O, na ako na imitabo, nga kuan, Court of Last Resort ng ICC, di sa tamo ato na dito, o pwede na ma-prosecute diri sa tua. Ang una ko na mo bista na, ang unang mo kuan sa kaso is ang court ko no. Klaro kayong insulte. Ako balik ko no, yung segmengon mo nga. Majamara man sa Attorney Diaz. Balik ko na ko ha. Dito sa nakalista ng mga jurisdiction ng ICC, ang magbibista niyan ay ang korte doon sa bayan na yon, hindi ang International Criminal Court in The Hague. Ang magbibista nun, yung korte doon sa bayan na yon, hindi ang International Criminal Court in The Hague. Klaro na ha, muna insulte. International Criminal Court, as I said, is a court of last resort. Pag hindi mo mabigyan ng katarungan ang akusado, ayaw mo o kaya hindi mo kaya, at saka pa lang yan pupunta sa ICC. Okay, klaro kayo. O, nasa na sa ICC nga charter, di ba? O, ayaw mo or hindi mo kaya. So, sa to pa, unable or unwilling. Natay courts. Pagkuman, why justice nga makamit, kaya nga naman, unable, ganong unable man, di kaya, pulpul, inutil, why klaro ang korte, di ba? Ang piskal, di mo imbestigar, pagabot sa korte, wasay klaro, kaya dama-influensyahan, kurakot, etc., unsa pa na diha. So, unable. Pangutan na. Ang atong korte, dili naingon nga perfect, di ba? Namin tayo madunggan nga mga mosyo-mosyo, di lang kung istorya kayo basing madisbarta niya. Pero, functioning siya. Functioning. Di sa ka makaingon nga, di kurakot yun na sila tanan diha. Dili, functioning. Di, nabi mga tarong yun diha, di ba? Nagdagan man ang hustisya sa Pilipinas. Hinay lang na yung mga kuhan, here and there, may perfect ng hustisya. Di, may perfect tong ICC gani. Di ba? Functioning. So, may mga kag-unable, di yun na unable. Unable kay able man, di ba? Yung sisulti niya, or unwilling. Sa to pa, dili ka hindi kaya, kundi ayaw. Mo ni ang ingon. Nya may kag ayaw, be. Ayaw day na nga. Ang ayaw lahi na istorya ha. Mutanog, og si Duterte pa naglingkod, ang iyang DOJ di mo investigar, ayaw. Siyempre makaingon gyud ta nga, bias gyud ni kay kuan man ang presidente man niya, di siya gusto mo investigar siyang kuan. And by the way, which was not the case. Kay katuday na po sila na ikiyan di na usab to police ato marami tog na prisom siguro ato niya na kayon dihagon sa kuan na update ana nga kuan, di ba? So dita kaingon nga unwilling. But butang nato og granting without admitting. Mingon ta nga adi kay Duterte milingkod ato lisod na kayog siya mo kuan. Sige. Butang nato ingon na. Nya karon kay Marcos naman nga time. Nganong di mangyapon mo file og kaso. Nya adi kay kuan man sila unity man sila. Adi na gani sila unity bro. Kontra na gani sila. Di file ninyo kaso, ngano man nga di man mo. So in both cases, unable o unwilling, di gyud mo fall dire sa gingon ni the late Senator Santiago. Dili ayaw. So dili ingon nga unable. So dili ingon inutil, pulpul, way gamit, man in the rice field, taw-taw sumayan. Dili kay functioning man. Misag ayaw, alay na istorya ha. Mo na diha.
nganong di man gyud mo file dire. Kay manghunaw man gusto man gyud nga deport dito sa Duterte para nga mo lagi na di na musud ang teorya nga pamulitika lagi gapon. Mo na diya. Pwede man unta na paila ni Boying sa DOJ. Anong di man gyud. Okay? So para ipalabas nila nga kunuhay na jurisdiction ng ICC. Which is in reality dili gyud unta kay wala gyud kay functioning man atong courts. Og ayaw mo not because now remember ang kaning ayaw diri sa to pa di mo prosecute. This is within the context nga gikuan sa ICC nga ayaw tungod kay naay kana bang kuan ba gusto protektahan ba ang tao no di prosecute kay aton protektahan nga na injustice may tabo kay protektahan man nimo tong kuan perpetrator naghimo og krimen nga genocide unsa pa na crime against humanity mo na diha ang context ayaw like dili ingon nga ayaw kay pamulitika di na mo nasa utok sa ibutang sa ICC nga kuan kana may wa nila nakitaan mo nang di gid sila maayo mo enter kay wa gid sila kasabot pa sa unsay nahitabo dere nahimo silang mo ingon ako sa article last time nga nahimo silang unwitting nagamit na noon sa tupa walgibaw nga nagamit ni sila sa pamulitika. Okay? So, tiwason na nato. Kaya maling-mali yung mga pinagtatanong sa akin sa Senado. Kasi hindi sila marunong magbasa. Akala ko that literacy is not even a requirement of the Philippine Constitution because we all presume with free elementary and high school education in our Constitution that everybody is literate. That's why we don't even demand that a voter must be literate. Basahin mo lang nakalagay naman maliwanag doon na magbibista ang bansa kung saan nangyari yung mga krimen na sinasabi. Hindi naman iyan dadalhin kaagad sa The Hague. Kaya bakit tatanungin ako? Aren't you concerned that ordinary Filipino soldiers and policemen will be brought to trial in The Hague in International Criminal Court? And I had to answer that question seriously. How about I just smash your teeth in? Tatangin pa ako. See? Hugog katawanan. Iputana ko na siya. Di ka concern. Mga sundalo na to. Dadon dito. Ngayon siya, seriously? Ha? Bago tangtang na inyong ipon ron. Isulti niya. Di mo mabasa. Ayaw mo. Di mo kibaw mabasa. Klaro, ana. Ako klaro, ana. Ang pasabot ni Redering Court of Last Resort, not in the context of kanabitang, kanimagong Supreme Court, kitawag mo na natong the Court of Last Resort. Ang atong pasabot ana in the context of example pilde ka imong kaso let's say MTC kat ka sa RTC kat ka CA onyang di madakat ka sa Supreme Court nasa mga kaso nga example gika sa RTC nya 65 mong gi-file kanang gitawag nila grave abuse of discretion pwede siya kamulaw sa Supreme Court pwede na siya kaya nga naman mo lagi na kay ang Supreme Court is the court of last resort mo na ipasabot no sa to pa og di na mada naisayop ang ubos sayop ang decision errors of law, errors of facts, or unsa na diha, pwede na mapila sa Supreme Court. Ang ICC, ang pasabot niya din ng Court of Last Jurisdiction, di pasabot nga, kung nagkamali atong korte, niya, or sayop ta na errors of law, errors of facts, or unsa niya, i-apilar na to, ato mapilar sa ICC, di na yung pasabot. Ang pasabot niya sa Court of Last Resort, in terms of justisya, in terms of, kanang hustisya nga makabot ba, ang usa ka kuan kay, di man diri, ayaw man, no, unable or unwilling, di mo kiha kay it's either purpur or inutil ang sistema sa justisya or di mo kiha kay proteksyonan tong abusado. No. Usa pa ka mo adto sa ICC. Mo na yung pasabot nga Court of Last Resort. Not in terms of kanang appeals. Di na mo yung pasabot. Okay? Ako lang klarohon kay mo. Kalagi Supreme Court, Court of Last Resort man na. Di na mo yung pasabot. Okay? So mo na yung basa sa taon mo. Ikaw klaro. Na dito. Yan yung magipada si Duterte dito sa ICC. Ha? No question, yeah. So, mo na ingon ni Senator, the late Senator Miriam Defensor Santiago. Mayang gabi, Arbenil Dioso Maputi. Yung gagawin ni sa akong misis na nakaroon sa Kuanil, sa Bohol. George Daverete, banggita na akong classmate sa law sa una. So, George, di ba? Minaw ka sa PIL sa una, George. Sa kasulti ni ba na sakto ka na ilang ibuhat, George, nga kuhan, nga ilang padas Duterte dito sa ICC. Hindi na sakto, George, di ba? Ko ning George kay, kuhan ko ni, ilingig ko ni kayo akong classmate ni, si George Navarrete. Kasi di karon George, no?
Okay? So, mo na ingon ni Senator Miriam Defensor Santiago nga magpasa sa taon mo yung pataka-taka. Okay, padayon na to. Mana na kuan na Senator Santiago kay kuan namatay na ra taon ni Senator Santiago no. Dako kita respeto ani kay kuan ra ba ni siya no. Yan ang usa ni mga banggitan ba. Now, ang sunod na to isgutan kaning kang former Justice Artemio Panginiban nga opinion na si kolum nga gisuwat, which is precisely mo akong point nga akong gidiscuss last time. Okay? Ato ni share screen. Okay. Kita ba ka mo? Ingnan lang kung di mo kita. Okay. Ipasahan lang akong link ninyo. Kasi inquiry daghan kayo ng mga ads silang website. Kung sanay ko ang mabuhi sila diha. Okay. In a nutshell mo na iyang opinion. Inom sa kape kay Diho ang camel. Ingat siya. If Duterte and his lawyers can convince the ICC that the 2-year prescriptive, exactly mo na yung isgutan last time. Ingat ko nga, ni-joke ko nga, minong ito si former Chief Justice Panginiban og Sir Tambayan na ato. Ito ba, i-convince nila nga ang 2-year prescriptive period, katong isgutan na to last time, na-breach to siya. Okay, supposed to be man go, di ko nani, akong balikon ha, member pa ta sa ICC. Kinanglan nga, imong filean og case within sa period nga wala pa ta na withdraw. Kay bisan pag mo withdraw ka sa ICC na pa man 1 year nga period. Mabto example, mo withdraw ka ron March 30, 2025. Di pa sabot nga wala quits na tanan. Di pwede. Kinanglan ari pa sa March 2026, March 30, 2026 ang effectivity sa withdrawal. Para mo nang giingon sa katong mga dissenting judges with regards sa jurisdiction sa ICC para na ay gibalance nila ba ang objective sa ICC in terms of justice o ang objective nga ma-respetuan ang sovereignty sa nasod. Okay? So gibalance na nila. Now, kung di na nimo kuanon, og di na nimo i-balance, mo na spirit sa law, mo na spirit sa procedures sa ICC. So, kinanglan nga, ang punto nila dito sa mga dissenting judges, di na ko ito hisgutag taas kay kanang madugay ta, o niya, na para ba tayo hisgutang lain, pero after ani, kato na malang jurisprudence, no? Na nag-commentary, na late ko attorney, oy, minus kasi yung score ha, kaya na late kasi yung klase sa international law na to ron. Gabi Kenneth Lirasan, o sa among manager sa GBC Pharmaceutical, ngilingig ni nga manager, tangyo ni nato na panahon ni siyang makapaminaw kay gusto ni siyang magkuan sa international criminal lawyer. Diba Ken? Ganahan na Ken? Okay. So, mo to'y kuan dere, mo na istorya ani nga kinanglan nga within the period. Kay bisan pag mo withdraw ka karon na pa may 1 year. Unya. Kung dito ni mo mapas, wala na ka. Ang man, wala ginaong gingon last time nga, sa perpetual na lang yun ang kuan ang ICC, mingon di sila 50 years from now nga matay mingaw man taron kinanglan tag output da. Di ba membro na natong Pilipinas pag ato na investigaron ba matay mingaw ron da. Ay na ba natay ka report ba maka grace tag donations para maingnon nga napatay relevance. Di ba? Mahog siya og absurd ang situation. So mo na siya ay punto gidere ni former Chief Justice Artemio Panganiban nga og ma-convince ni Digong og iyang mga abogado nga ang 2-year prescriptive period na breach na he could be freed on motion to dismiss. Motion to dismiss wa jurisdiction, di ba? Mo man nature ya. Wa na mo labot na mo. Wa na jurisdiction na ni ang court, no? Prera na sana sa tong prescriptive periods, di ba? Kape kay Giho ang camel. Ganun bang mga crimes bitaw nga beyond na siyang prescriptive period? Di na magkakakiha na kay beyond naman na siyang kuan no? Mo na ingon nga ang balaod nagproteksyon sa mga abdik nga mubarog silang katungod
pero dili sa kato mga tao nga nagpatulog-tulog. Daod ko na nagproteksyon sa mga igmat, mga sigag mata. Ayaw na sigag mata kay kuya na basig matukhang na. Sa Facebook ba gawas basiga kay mata ba na. Ang lagi yung mata niyo, asa man ka ba? Matug na ko, matug. So in English pa, the law protects those who are vigilant, but not those who slumber on their rights. Mani kay ang ICC nam sila right kini join man ka ni appeal man ka, di ba? Pero ang iyang right within ra sa pag-appeal nimo. Nya karon kay napagay na sila chance gani katong 1 year nga kuan nya beyond naman to sa period kay ni withdraw naman ta to sa nya karon ni investigar ang ilang prosecutor after naman sa effectivity sa withdrawal mo ni punto dire. So mo ni gingon ni Chief Justice Panginiban nga pwede siya mo file motion to dismiss. Au contraire, French, au contraire, should the ICC deny his motion or decide to defer consideration thereof till after trial on the merits, Duterte may be detained for many years before judgment on the merit could be reached. Paita, no? Nya pila na edad ni Duterte? 80 years old. Nag-celebrate siya atong March 28. Nagarap kay Tibok Pilipinas, nagrally yun. Asa ka kitag presidente nga grabe ka love ba sa mga tao ba? Diba? Ang trial average sa ICC naman kuno sa mga 8 to 10 years. Sumabot siya 90 ni. Ato mangani nga pwede mangani ka mo kana mga idadara na motion na lang ato kuan kay because of old age ba pwede mga unta. Kanya kanina noon sa ako tanaw lang ni nako murag buhian gini siguro siya kay wow, 80 uya dagod. Diba? Tibli kayo, amot ka mo, kilalis mo na ako. Pero, human rights mo kayo lang ikuan diya, girespeto, di ba? Matabasahon eh. Comments long and short, wide and narrow. Kayo rin, Justice Panginiban. Kami inani namang sinuwatan, Justice the Yoga. Di ba? Kenneth Lirasan. Ikaw, Ken, pag-practice o ginaning suwat na, kaning mga inani ba? Comments long and short, wide and narrow. Ano yung mga kana? May ingilabit akong joke ko nung ug abogado ko nung nagsuwat to sa Genesis 1:1, di ba? So may ingon sa Genesis 1:1 be. Kamong mga kuan diya, suwito og Bible. Okay, ako kuan na kay pastor gud ta. Lain sa kay pastor ta nya watag ibawag Bible no. Ano? Ang Bible nga, in the beginning God created the heavens and the earth. Ako sa ning kuan ning Hello. Okay. Kana okay ra ko dio. So, ingon ko no ang Bible sa Genesis 1:1. Comment mo diha og kuan na why ko audio kay basig kita giyaw-yaw dire nya pag human kana wala. Wago ta ba? Ingon ang Bible sa Genesis 1:1, in the beginning God created the heavens and the earth. Pero abogado ko no nagsuwat na in the beginning God in conjunction with his angels, principalities, powers, rulers, so sa panaliha, did there and then, created form, metaform, so the heavens, taas kayo, madagang kay istorya. So inana ka no, o kuhan ka no, bugado ko no, may nagsuwat ng Genesis 1:1. Ayan, lamig yung ka masuwat, basta bugado ka, lamig ka masuwat. Nya, muyaw-yaw ka kanang kuhan sad, kanang nasa kayo mga Latin-Latin, dihang mga kuhan ba kayo. Saan na lang ako na nga. Okay. Ingon si Justice Panginiban. Diyo na to. Comments long and short, wide and narrow, partisan and neutral on the indictment for the crime against humanity of mass murder arrest in the Philippines airlifted via charter jet to detention. The realize of former has been essayed. Limang ka na. Essayed, broadcasted, debated, gossip ad nuesam. Oh, kabig mga words ni si Kuan Justice Panginiban. Wala ka no? Kinaon siguro na dictionary, pamahaw, paniud to kay Kuan. I think it's time to tackle what I believe is the pivotal legal issue. Unsa may pivotal legal issue nga duha gyud ka session nato gikuanan diri. The jurisdiction of the ICC. Mo ni pinaka pivotal kay everything hinges on this. Kanang maingon nga kanang sa to katong illegal ang arrest, kana siya importante na pero in terms sa ibang jurisdiction mo ni ang pinaka importante kay this could make or break the case.
pwede ang kaso nga ani ma-dismiss or magrantan si Rodrigo Duterte ani og dismissal based on jurisdiction. Ang yun ay legal strategy ba? Question na yun ang jurisdiction pa. Dayon, jurisdiction ng court. So, kanang legalities arrest, possible para kayo mo padayon bisan pag kuan kay may mga principles and international law nga atong isgutan na later on next nga mga programs. Questioning the validity of the alleged kidnapping of Duterte. Gikot niya and quote kay. Questionable pa man o kidnapping bagyod tong nahitabo or di. Di ba? Maningon nga lalisunon pa to o kidnapping bagyod to or di. I think a long shot as the ICC had already settled that issue in similar other cases. Nonetheless, I cannot blame the lawyers for raising every conceivable. Bitaw, ikaw abogado, imo gi-raise tanan. Hala tanan question ka tanang mga motion imo gini-file bisig unsa pa na diha. Nonetheless, I cannot blame including his frail medical condition to secure his immediate release. Ironically, though, such angles may, if be denied, merely delay his release should he be acquitted after trial on the merits. To understand this pivotal issue, a short background is necessary. Doon hindi sa tagbalik. Sa iyaning perspektiva, although ang ubanan, isgutan na nato last time, but ika ni justice may puminaw na to. May no to Attorney Diaz nga kung naroon mo sa ispansitan si Justice Panginiban atong paminawon kingilingig ni si Justice Panginiban. Okay? So, yun siya. Under the Rome Statute that created the ICC, mga manin siya ang kasabutan nga kuan. Salamat Lorenzo Leonardo sa pag-share sa atong kuan broadcast ron. Oy, may gabi Jordan Ravanes. Hello pas, musta diha? May gabi bro Jordan. Nani siya program ha. Tanawan ninyo kaning saan mo bro kani the Christian Worldview Project. So kuan na siya kaning vlogger sa siya vlogger. We has many vlogger. Daghan na kay tibok Pilipinas ani vlogger na. Pero kaning among program ni Pas Jordan nindot ni kay mga kuan ni mga unsa ni educational ni di ka nang mga sana mo uban diha makita ninyo sa kuan kanang daghan kay mga views mas daghan pag views namo ni Jordan kanang mukaon og noodle sa bowl ana ba wag yun nungdan mas daghan pag views namong Jordan. Di ba? So mo lang kuan tanawan ninyo Christian Worldview Project nindot kay naka-guest na sa ko diha mga kaduhan naman siguro to bro no. Nya plano sad siya nga maghimo ko ng unani nga about yapon aning kuan para mga Christians na kuan na ba perspective. Tawa siya kay kuan. Malagi na daghang mga vloggers diha nga hinungdan pero mas daghan pag views nato bro. Paita. Anyway, ako padayonon. Under the Rome Statute that created the ICC's Office of the Chief Prosecutor, or OCP in short, has 2 years from the effective date of a state's withdrawal to conduct its preliminary examination and to apply in the 3-member ICC PTC, Pre-Trial Chamber. Okay, shortcut na kay pagabot sa ubos, maglibog na mo sa PTC, unsa man ang OPC. Mo na gidefine na. For authority to conduct an official investigation. Thereafter, it could ask for a warrant of arrest in the PTC against a suspect charged with a crime punishable by the ICC statute. So mananghid pa ang OCP nga amon investigaron usa pa sila mo conduct silang preliminary examination rather. So undisputedly, the Philippines withdrawal from the ICC, Chief Prosecutor Fatou Bensouda petitioned the PTC for authority to conduct preliminary investigation sa katong crimes nga member pa ta within 2011 November to March 16, 2019, the period when the Philippines was ICC member. Onya, gigrant ang kading request sa PTC on September 15, 2021, which is 2 years after the withdrawal. Muna, take note. Ato na nag-discuss last time. Now, both, ni Brad Jordan, katuko ng among kuan, masundan pa na to. Sundan na to, bro, kay para nga, kuan. Samtang init pa kayong issue ba? Bunal sano, kaya wow. Lorenzo Leonardo, kung tagaan og interim release si tatay, unya moangkon man ang bangag, masay mo pasabot, nga wala na daw sila ilabot. Unsay mahitabo ni tatay? Awa sila ilabot. Mo man ilang official position, di ba? Pero sekreto ra man na sila. Mingon ang ICC nga, "Why crime? Why labot?" Wala ilabot, wala ilabot. Ang possible scenario ana, kani seriously ha. Ang possible scenario ana akong tanaw, example, ma-release gyud siya. Ang next move ani sa kaning BBM admin
is to file local cases. Mo ginamita bo ana kay ang ila ni political play man na, elimination ba? I-eliminate nila ang kontra ba? So ila nang filean og local cases. Akan na og makalingkod pa ba na sila, eleksyon na ba hapit nya, taas pa kayong panahon, so 3 years from now 2028 akan na kada mo daw kilang manok, di ba? Kaya di ba kadagan na sa BBM, no, di mo siya kadagan, so naging siya manok nya, mo daw ka na ilang manok nga tibok Pilipinas, mura naman nag-revolusyon naman tibok Pilipinas. Dili nga revolusyon nga kuan ha, basi kihata direct inciting to kuan sedition, rebellion. Di ako sabot ba nga grabe na kay mga tao ba nga init jud kay ba kana mo gitoy nagrally dito tinood ba ka to sa Facebook lagi akong gingon nga Duterte mga tao Duterte yan ay nisinggit nga I love you BBM gikulata bitaw. Di sa namayo no. Pero kuan ba init kay mga tao ba nya pagkadaog na siya. So mo na next ngayon lang mo possible na siya mangingon Leonardo nga yung i-release ICC bitaw na misla release day wa may labot na okay sila labot mabuta na diri file nila local cases man mitabo yan na pa siya wala na daw sila labot wala labot unya sunod ang important na impeachable offense ni BBM ang nahitabo ron legally og ako'y pungtanon kuan man siya gud ang iyang gibuhat through his instrumentalities kana bang through the DOJ nga ilang gi-arrest, etc. Wa nila gi-observe ang sacred kuan sa kana Bill of Rights. Sagrado kanang Bill of Rights natong mga Filipino. Unya ila lang giatak-yatakan, ila lang giluan, ilang gilama-lamaan ng Bill of Rights. For me, that is culpable violation of the Constitution. Pero problema mo sa impeachment is asa man ka moagi, aray kas Kongreso. Nya, tanang congressman kay palit na biyanas mga AKAP, mga AX, natupad. Ito pag impeachment ni BP Sara, yun nga, namirma. Ya, 2/3 re kinanglan, 100 kapin ra. Abot og 200 kapin mirma na pa iningon nga pili may signature kay basig bag di tagaan og AX ug AKAP ba na. So what good will impeachment do og ila ang house, di ba? Gawas umubalik ba na biya kanang mga kuan, mga politician nga butterfly man na og asang kusog dito, asang mga manghatag, asang kuan, balhin na sa naspikas. Gawas og mo bali na sila tanan, ma-impeach yun as BBM. Impeachable na Lorenzo Leonardo, akong opinion ha, but ang defense na mingon siya nga, wa man ko kibaw ato. Sila man de, to na di ay, gikarga de sa aeroplano, wa jud ko nagsugo ato gyud. Sila to ay ganang upat diha nga niingon nga wa kuno sila, wa kuno mastermind. Wala mo gina Leonardo, paitay pod, perti paita. Ayun eh, kuhan mo na, no? Perti paita yan. Pait pas palidya. Note that both May 24, 2021 and September 15, 2021 are more than 2 years from the effectivity of the Philippine withdrawal on March 17, 2019. 2 years na. Diba? Thus, the investigation and trial could no longer be conducted for being barred by the 2-year prescriptive period. Ano yung view? Di na, barred na. Barred na, wala na. Di na pwede. So, muna ingon nga nung kuan man. So sanis mga bugat gyud nga kuan. Muna katong last time, di mo moto na ako sa explanation sa surta may. Ano na siya? Sige lang na siya giyaw-yaw mga Domingo ha. Dito minaw na. Di ba? Kani, si kuan na niya. Justice kuan na nagsultihan ha. Justice Pagadiba na. Di sa takaingon nga naminaw ni siya Sir Tambayan, mo nang ang view. Justice biyan eh. Kani siya pag programa na Sir Bayan, the next day, gawa siyang article. Kamu na lang conclude, og nano na. Joke na. Nasa, na. Dugay naman siya actually, nagsuwat. Yang gisulti doon. Pero ako kabasa. Ako kabasa. Ako tong view, ako nag-develop ko song view niya. Pagbasa na ko, pare, kuhan day, anggid-anggid mi og view day. Okay. Thus, the investigation and trial could no longer be conducted for being barred. Nonetheless, the OCP argued that the prescriptive period has not been breached. Ang argument ani sa OCP, sa prosecutor, wala breach kay Bensuda started her preliminary examination on February 8, 2002 while the Philippines was still ICC member. Now, dili ko mag-agree sa OCP ani kay ang procedure is mananghid ka sa PTC, sa pretrial chamber. Og nang investigar ka dito,
Before ka nangid sa kaning PTC, wala labot oy. Na may procedure. Nabaguman nga, di oy man may sa una pa mo may investigar. Sa ebidensya ninyo nga nag-investigar mo dito. Di ba? Wa mo pananghid. Mo nang the PTC denied the petition of the Philippines. Actually mo ni siya, pero dili shaky ang kuan, shaky for me, shaky ang reason. Nga naman, to stop the new ICC prosecutor Karim Khan from continuing the investigation. The Philippines appealed this denial. Nagikatarungan kay si kuan man ni sa OSG man ni. Wa ko na sayo, OSG man nag-file ani. Kana sa mabitaw nang dili mo kuan si Guevara. Kay mo na mo gyud position nga wala gyud jurisdiction ng ICC. Man consistent man siya. Mabitaw na karon may buong tanga si Guevara, Guevara Solicitor General kay he's acting as the kuan of the people, di ba? Not only sa kuan sa republic ni, position is republic. Iya di nga proteksyonan ra niya ang BBM admin dili the republic position na sa republic nga wala gyud dapat jurisdiction ng ICC. So may consistent man siya. File siya ni pag human maingon siya nga di oy appeal kita ng ICC. Katakawanan siya. Consistent ra si Guevara siyang position. However, the 5-member ICC appeal chambers voting 3-2. Mabitaw na nga ni dissenting ang kaning duha which is for me sayop yuning tulog yapon ani. Okay, pwede man ni ma-revisit gyapon because the Philippines has not shown genuine willingness and ability to investigate and prosecute domestically the Philippine situation involving alleged crimes against humanity. Gana storyahonon pa. Tinuod yung ang unwilling. Unable. Unwilling niya ang ability. Tinuod yung di ba? Significantly, the AC's majority of 3 judges refused to take up the issue of 3-year prescriptive period, no? Namo sa ni dere. Kuno, unable and willing, pero ang usa sa nana, ang ilang majority opinion, they refuse to take issue of the 2-year prescriptive period because the Philippine appeal raised only the issue referring to the so-called subsidiarity principle. That is whether the Philippines was unwilling or unable generally to carry out the investigation of crimes complained of. So, the majority ruled that the Philippines was not willing or unable. Mo na ilang ruling. Pero mo, lagi na. Nausab naman. Consider ninyo ang political climate karon. Nausab naman. Di ba? Inter mo diha. Nga wagi mo kibaw sa nahitabo diri. Not having been raised in the appeal, the 2-year prescriptive issue the majority held could not be legally resolved. So, ang kani karon ang nakapurkya ni kay gi-technical ra ang 2-year prescriptive period. Ang ilang ifokusan na noon ang katong unwillingness o pagka-unable to genuinely carry out the investigation. Kaya wa man gi-take up ang issue. So therefore, no, usa ni sa mga bugat nga mga argumento nga dapat i-raise sa mga abogado ni Duterte. Kaya nga nung wa man ni siya gi-discuss og tarong ninyo about aning issue sa 2-year prescriptive period nga beyond naman. So usa ni sa mga bugat gyud nga ilang hisgutan. Okay, kinsa man ni diri. Lorenzo Leonardo, pwede na jud ka mag-Chief Justice Attorney. Hindi. Chief Justice naman ko diri sa Sir Tambayan. Pwede na. On the other hand, the minority of 2 judges, one of whom has already retired, man yung hisgutan last time, di ba? Insisted that the ICC did not acquire jurisdiction because, to repeat, Bensuda, katong former kaning prosecutor, petitioned the PTC for authority to conduct investigation that was granted only. Unsa may purpose nga mananghid-nanghid ka? Unsay purpose nga mag-grant ang PTC og pananghid nga pwede ra man kang mag-imbestigar og imuha niya i-counted to nato. Asang logic ana nga napamanday nay procedure nga mananghid ka, mo release pang PTC nga na etc. Pwede ra man ka mag-imbestigar. Wala yung procedure unta, di ba? Asang logic ana. Both dates being more than 2 years after a rule from the ICC took effect on March. In short, the minority believed that the reckoning of the 2-year period should begin from the date of the PTC. Granted the OCP the authority to conduct the investigation, not from the date the OCP actually started, which is correct. Not katong pagsugod ng investigation. Bisan pag nagsugod ka sa investigation, pagka 2011, dito counted. Precisely because ang reckoning date, katong pag-grant sa authority pag-imbestigar. Not when you started the investigation. But day ka, wala pag-ikatagay authority. Diba? That's a procedure. If Duterte's lawyers can convince the ICC that the 2-year prescription is in breach, he could be freed. Of course, this is a matter of jurisdiction. To dismiss or execute pleading. Au contraire,
Should the ICC deny his motion or decide to defer consideration, mag-practice niya kung suwat yung nani, kontwa, mo na. Para mo balak nun o suwat mo. His motion or decide to defer should therefore till after trial on the merits. Duterte may detain for money siya. Nangtod nga matuyo. Given his advanced age and frail health, could he last that long? In May, December 11, 2023, peace. Ito ba, nag-una ni Justice Panginiban ako o suwat, kasi mingon mo nga. Attorney Diaz, nanguan dito, nanghambog na si Justice Panginiban, naminog sa tambayan, mga suwat yan. December 2023, pero in fairness, wako kabasa siyang article. Pero mo na ito akong view, pag tanaw na ko sa kuwan, mo man din pagbasa na ko sa dissenting opinion ba. Pag the next day, kabasa ko siyang kuwan, sakto, nag-abot among views. Ingon si Lawrence Ronaldo, pwede na ko sa to, Chief Justice. Chief Justice latas ko, Sir Tambayan. Okay. I respectfully agreed. Tulo na mi. Di. Duha ka ICC judges, si Artemio Panginiban, o niya ako, upat na mi. Pila sila, tulura sila. Napildi na. Overruled na. With the minority's position because the OCP is not an integral part of the ICC. Diba? Therefore, the OCP's unilateral examination that began on February 8, 2018 could not be counted as the start of the 2-year prescriptive period. If that is not so, why is the OCP required to secure authority? Precisely akong point. Mabitaw lang pa, kuwaon kag authority para ma-recon ang starting point sa kuan in connection sa gisulti sa Rome Statute nga there is a 1-year period from withdrawal, from notice of withdrawal before ma-activate ang withdrawal. Connected man ning tanan. Unsa may gamit ana og mo malang na nga i-count nato ang pag-start gyud ninyo sa inyong investigation nga way pananghid. Panati Prido. I rendered that opinion based on Philippine law. However, in many jurisdictions, especially in Europe, mo niyang kuansad, the prosecutors are deemed part of the judicial system. Thus, their investigation, mo niyang caveat. Kaya basig mo si katarungan sa ICC ba. The investigation may be included in the judicial process. If the ICC uses this system, then Mr. examination complied with the 2-year limitations and the prescriptive issue cannot save Duterte. Kana, og mo consider ICC nga, kaning manggong atong Office of the Prosecutor part, manggong ni, just like in Kuan. Pero I still do not agree. Why? Unsa may purpose lagi? Nganong mananghid pa kas PTC? Nganong naman mo anang procedure? Precisely because para ma-count ang prescriptive period. Nya, mo man din ang istorya nga, pwede ra day nga, nang-investigar ka, no, ang mo ni kalakihain, ani na lang na to. Nagpamember ang usa ka country. Karon March 30, 2025. Pag-og ma-investigar ta dayon. Para may prescriptive period. Para ang kuan sa ICC, ang iyang jurisdiction perpetual. So 100 years from now, mingon nga matay mingaw maron kinang natag-report da para nga ma-justify ba ato existence ba yung sige tagdawat og luwa man tay mga kaso may kuan matay mingaw ron ato nang investigahan ng nasura be. Awa na mo jurisdiction kay ni withdraw mi dili kay pagaugma dayon nang investigar mi. Nya nananghin mo dili na mo matter kay kuan man na matter nga ni investigar mi mo na kwenta. Wa na nang kwenta ng PTC mananghid mi mo investigar mi. Mo na beta po, di ba? Asa naman ang spirit sa law nga i-balance ang intensyon sa ICC o sa sovereignty sa nation? Asa naman na ron? Wala na, di ba? So useless siya. So muna nga, whether the OPC is part of the ICC or not, for me, it does not matter. Kaya paingon manggod siya nga, possible ko no nga ang prosecutor di part judicial system. Well, it could be argued that way, but for me, dili siya bugat ba? Dili siya logical o siya mas bugat nga katarungan. Okay? So hinaot nga ato nang nasabtan diha sa kanang dapita, nya ato tas katapusan natong issue ron kay gabi naman nya mahal na tagbayaran ini sa stasyon, no. May ni Brad Jordan kay kaniyang stasyon, iya maning stasyon kay ako nagabang ra man gud ko ani gud. Brad Jordan sa iyang Christian worldview, iyam to. Okay, arita sa kaso kay naman gud ko ina storya ba online ba na-engage niya ako di magkay ko maglalis online ay kapoy kay lalis online ay niya wa ta kaila niya wa ta kay bawal ka wala ko telesan bunalan niya tagtubo ta kaila killer ba natong kalalis or unsa bitaw joke ra bitaw usik oras ba kapoy kayo ni comment ko unya ingon siya nga inko nga bisan og maingon nato nga bulok atong sistema na magyud problema tanan justice system na magyud na ikuan
di gyapon sakto nga kidadon si kuan dito. Di gyapon sakto nga isurrender si Duterte. Unya ningon siya nga di kono kasabot ang mga DDS ana. Kay kono ang kuan kono gi-desisyonan na kuno sa Supreme Court sa case ni Cayetano versus Pangilinan ang kani konong jurisdiction sa ICC. In short, ningon kono ang Supreme Court, dili ang ICC naagyud na jurisdiction. First of all, ato ning klarohon na. First of all, kinsa man ang atong Supreme Court nga modiktar sa ICC ug unsay na sila jurisdiction ug unsay wa. Why labot atong Supreme Court sa ICC? Di ba? Ang ICC di sad kadiktar sa atong Supreme Court. So sa may labot ani nga desisyon na unsa. So mo na logic lang. I don't know lawyer ba to sir unsa, I doubt, og abogado to or law student isa ko ka sure wala ko nagsukit-sukit basta nga di ka ningon ra ko niya nga basaha og tarong ang kaso kay ang justification man god kuno ningon kuno ang usa ka international law expert nya wa sa ko gabasa gyud sa I think gisayt ra to nga case unya ang iya din conclusion dayon nga kuan na kuno decided by the Supreme Court kuno ang ngan ingon ng Supreme Court na adyo kuno jurisdiction ng ICC. Mo ni ang kaso nga gisahin ta kani mo ni siya kaning in-bank decision sa Supreme Court GR 238875 rumble na siya pustahin ninyo ugma. March 16, 2021 mo ni siya in short Pangilinan versus Cayetano. Kaya nga ang naguna si Kiko man Pangilinan. Kaya may unsa nang kasuha? Pangilinan Rilon Benigno Dilima Hintoy Beros Trillanes taas kayo. Versus Philippine Coalition for versus taas kayo na so Pangilinan versus Cayetano kay mo may kuan diri murag there's ubos Alan Peter Cayetano. So gi-consolidate ni kani nga mga kaso gi-consolidate unya ang ponente si Justice Leonin. Usa sa mga maayo kay mosuwat sad. No to fake news kuno ingon sila no to fake news good iya mo kontrahan ng mga DDS wa ko nasakit kay di mo ko DDS pero ugasang sakto adto mo kumukuan pero karon kay bugat mo yun mga katarungan sa Duterte nga side di ba so hindi man ko mingon ng mga kuan og Dutertista ka o mutang na to pero reluctant ko kay tanaw na tong issues ba? Tanaw na tong issues. Di mo tayo nga blind following ito So sa certain bayan, critical thinking, unya tanaw na tong marag bitaw no na puntuan ni ang mga Dutertista o mga DDS, di ba? Matuta mo kuan di kay mo kuan lang ta mo blind thinking sa si kuan sa Leonardo Lorenzo. Dili ko pure DDS pero nasa ni? Murak nakog tag nga DDS. Kita Leonardo Lorenzo, di mo ta pure DDS. Kuwanta, mistiso DDS. Hinay daw ang utok ang DDS. Bitaw, naman sa goy. In fact, namo ginagawas nga news ron nga. Kana bitaw to the extent bitaw nga dauto na to ang ICC judges, nya napahimuhimuan pag mga meme o kana bitaw mga kuan diha mga AI na nga mga bati na bitaw di. Ayaw sa buwana grabe sa kuan lang ta issues lang ta no, issue lang ta pero kamo bala mo sa inyo kinabuhi dito mo priso na kay ICC bitaw na. Salig siguro mo kay di mo maabot sa ICC dire. Sige, bala inya nang inyong freedom, bala mo diha. Tawas ni Leonardo Lorenzo. Talaga. Nangyari ang abogado nung ako sa kuhan. ICC, bulok! So abogado ka. Supreme Court imong ingnon na. Ako na itong napapakilisinsya ako. Pero ICC, birahe kayo. Ano yung jurisdiction na to? Ano yung jurisdiction? Ato parang panastamasan, di ba? Pero mga judges na sa ICC, ay lang sa inyo, binoangi kayo. Mga tao, sadbiya na sila, di ba? Di sana yung sakto ni. Sa tingin mo, hinay ko nag-utok ang DDS. Ngayon sa pika side sad, nasa yung mga dihinay utok. It comes in all shape, form, and sizes. Okay. Kani nga desisyon, dito ni ko ano na? Dito ni, trasar ba ni? Huwag nyo man yung PDF, abot siguro yung mga 30, 50 pages. Iyon ko niya mo ni, in short na lang, ako na lang in shortcut ba? Iyon ko nga, basaha ang desisyon.
unsa may desisyon day sa court ani kani nga case. Okay? Basa ang desisyon. Kay yung siya di kay naagyo dito, gingon gyud dito nga naagyo kunoy kuan, naagyo kunoy unsa ni jurisdiction ang court. Kung so pagka imong ko nga ayaw og pataka og gamit og mga pagdaba og mga kuan niya, magdaog mga pangan, mga international lawyers, nakunoy kuan si ginsan nga din, bla bla bla, yung nana. Tarong nagbasa ikaduha ug kuan jud ka ayaw og tulon ra sa imong mabasahan diha nga kinsa nga expert ang nagkuan na. Basaha ang desisyon. Ayaw og taas man kayo. Ay mo na problema na bitaw. Race ka na nga kuan? Race ka na nga kanang sani nga argument? Oh, ngano? Race ka nya pag mo din mo basahang desisyon. Mararasan na bag lalis-lalis tag Bible nya pag human ana. Ingon si pastor kuan, nya gibasa nimo ang teksto. Wala. Namuninaw ra kong pastor. Basaha ang teksto. Huwag ko sa gisulti sa teksto. Klaro ha. Kani ikaw yun ba? Tanaw na to. Huwag ko sa gisulti. Iyon ko niya, in the first place, the Supreme Court, dili na siya mo confer og jurisdiction to any foreign tribunal. Di ba? Mo confer din na ang kuan. So may labot ba sa Supreme Court? Sa to ba, mas kahanahanan din ang Supreme Court kaysa ICC. Oy, naka-jurisdiction ha. Naka-jurisdiction. Namigahom ninyo. Ako naghatag ni mo gahom. Naka-jurisdiction. So, kana palang daan, it does not make sense anymore. Diba? Ikaduha, ang kaninga case is not about the jurisdiction of the ICC. Dili na mo issue. Kay kada case manggod, mabitaw na nga, mga law student, mga law student, kibawag yun ng law student, ani. Unsa may buhaton, namte gitawag o case digest, di ba? Pa digestion kag cases ba? O, sa unang panahon, katong wala pa AI, wala pa ikuan, perti kapuya kay, basahon pag yun kaning 50 pages, basahon na nimo. Hindi man ka pwede mo adto dito. Adi ChatGPT sa una. Karon pwede ra man nimong i-save og PDF. Pag humana mingon ka sa ChatGPT, give me the case synopsis, or mingon ka, give me the facts, the issues, and the ruling. In less than 1,000 words. Or 500 words. Imuan ka sa ChatGPT. Kaya hayas lo student ro pero kani karon dili man ni sa una mag-digest ka og gaso, imo man ang tanaw ng facts. Imo man ang puniton dre, imo nang hagpaton, no? Daghang kay dre sa facts. What is the case all about? Mo ni pangutana. Mo ni facts. Ngay kaduha, sa may issue. Mo nang kanang inaadre kanang mga whether or not. Ano na siya? Sa may issue, sa may gilalisan. Ang issue ni nga kaso is not about ICC jurisdiction. Ang issue ni nga kaso kaning Pangilinan versus Cayetano, it's about ug naabay katungod ang presidente nga mo withdraw without the concurrence of the Senate because ang pag-enter sa ICC, statute man na, it's an agreement, di ba? Between nations. So therefore, og mo withdraw ka, mo enter ka, di ba? Ang Presidente Pilipinas, di mo siya pwede nga mo unilateral, mo enter siya treaty. Kinanglan na nag-approval sa ato legislative para balance sa power ba? Inumdum atong US basis sa una, palagpot, iagi pag Senado. Kay mo enter manggugka og kuan, mo enter ka agreement ba? Ergo, imo gina i-submit to di kuan so mo ni gi-raise dire nga pwede ba mo withdraw si Duterte unilaterally without Senate concurrence, di ba? Nya karon ingon ang Supreme Court nga well sa tinud-anay lang kinahanglan gid gyapon ang concurrence, no? Di na pwede nga si Duterte magbuot-buot siya, pero kaning kasuha man naman ni withdraw naman ni withdraw naman. So man na ang ni-withdraw si Duterte. Karon, pag withdraw ni Duterte, gidawat man ang withdrawal. Gi-approve man. So yung Supreme Court, moot and academic na ni. Dili na tani ang hisgutan kay wala na purpose. Bisan pag murul mi ani, sa tinud-anay lang, dapat gyud ang Senado na agi po di apilon gyud na siya. Pero kay wa naman, gidawat naman ang withdrawal. So sa pamistoryahan na to. Diba? Manay punto. Ani nga case, wala ni nag-confer og jurisdiction sa ICC. Siya, dili kiningon gyud ang Supreme Court nga inigkuan katong within 2011 naagyud kunoy kuan na. Now, that is another story. Yes, ilang gi-mention in passing, but dili na mo issue sa case. And further, remember, diba, na ay diferensya between
the existence of jurisdiction and the ability to act on such jurisdiction. Di ba? Mao na raise a dissenting opinion. Wa nag-elaborate sa Supreme Court precisely because that is not the point of the case. Muna, you cannot use this case ngayon nga, mo kan man jud ta nga, entrenched naman na, or kuan naman na, decided na mo Supreme Court nga nag-use jurisdiction ng ICC. Asa sa decision? Ha? Asa sa decision? Wala. Way gisulti ang giingon ra nga ang presidente dapat unta to, pero kay wala naman an academic ano ta istoryahan. Para sa ganoon niya may tabuan ng tiaro. O sa may tiaro gato na mas dahig. Kung ganun mga aeroplano, wala naman. So, ba't mo? Time travel? Diba? Inana ba? Muna isulti sa Supreme Court. So, ayaw ko na nga, di kay kuan yun na, kanang sa lansang na sa Supreme Court. Naminawasan mo sa, wow, again, amo ko kabasa ako di makikubasa opinion sa expert para di ta ka comment og di mao ba. Pero, ko kibaw giyon sa pagkot dito ngano na appeal ning kasuha og kuan dito. So wala ko gawin niko basaha og tarong ang desisyon. So wag ko kabasa dito mut an academic nga giingon sa international law expert. Basaha gani ang desisyon. Miriam pa na, di kayo marunong magbasa? Ano diha. So muna nga with regards to jurisdiction, it is still not a close issue. Pwede pa nang erase ni sa kampo ni Duterte. Okay? So, mana tayo mga puntahan na diya or mga interaction kay mo tapos na ko kay mahal na ko bero nun sa istasyon. Tanin-tanaw na tong kuan sa dipat na mo close kay ingon mo ko nga dito mo dugay ron. After niya po 1 hour and 30 minutes. Okay, so wala mo ikuan hopefully by next sayang si Leonardo Lorenzo. Salamat, attorney. Hopefully, by next Sunday, ato ning, manam siguro rin jurisdiction na lato na siguro mo ni ikuan. Duhag yun ni ka-episode, mga 3 ka oras ug tunga ni akong ikuan. Kuan sa mga binuang, so siguro mga 2 to 3 hours o siguro discussion na tarong. May gabi dia, Charles Denzel Segovia. Okay? Okay, wala man tayo kong panahon. Sa ngalan na lang sa atong tigpasiugda. Seed for Com, ato Executive Director Dan Yis, nga nakaroon sa Australia, hindi na lang ni siya nagto. Banta di ka magdagpasalubong Dan ha. Ngabi dia sa uban na to mga tigpaminaw, nga wana ko nag-greet, kay basin og nawahin na inyong mga comments, mga question, ato na lang nang hisgutan by next Sunday, no? Usually, magsugodan to kung masugod alas 6 or alas 7, pero na yung mga kabilinggan ba mo na usay, makasugod ko alas 8 na. No, so tangatang lang dia basta Sunday mo kumutan na to mo sir tambayan kita ingon sa si Kenneth Lerasan. Salamat attorney. Okay, next sa katoy mong question ken ato to pa ni kumutan ato sigutan to siya next Saturday about naman to sa arrest, no? Ato na ta mo move dito sa arrest kay na lato na mo anang jurisdiction, master na mo na. Mana na subject sa tong klase murag mga kuan ni 3 o 4 ka klasihan na siguro ni jurisdiction. Okay. Sa itong mga partners, PFA, Yaman Coach, Ticker and Trends, Investabay, kinusab si Atty. Sigfrid Diaz, magbilin kanyo sa usa ka. Mayng gabi, Sugbo o World. See you next Sunday!